That's a bingo! Nine, 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 nine! Shushana! Welcome back sa PS Rewind. Ngayon ay balikan natin ang pelikulang puno ng tensyon. Patunay na ang gera ay hindi nagsimula sa barilan at bombahan, kundi sa simpleng kaisipan at ambisyon ng tao. Subscribe for more. Sa gitna ng World War II, matindi ang alitan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Nazi German. Taong 1941, isang Nazi German officer na si Landa ay binansagang Jew hunter o mamamatay ng mga Hudyo. Bumisita siya sa isang tahimik na bukirin sa France sa bahay ng magsasakang sila Pidi. Sa likod ng mapaninlang ng ngiti ni Landa ay ramdam nila kung gaano kalupit ito sa mga Hudyo at tila alam na nila kung bakit siya nandito. Pinakain pa nila si Landa pero hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ang pakay nila dito. Alam nilang may tinatago sila Padit ng mga Hudyo sa bahay niya at kung makikipagkoopera siya ay pawawalang sala nila siya at hindi nagagambalain ng mga Nazi ang bahay at pamilya niya. Sa takot ay sumang-ayon siya at tinuro ang dako ng mga Hudyo sa ilalim ng bahay niya. Agad na nag-utos si Landa sa mga sundalo niya na imasaker ang buong pamilya. Kumaripas ang isang dalaga na si Shoshana at pabarilin na siya ni Landa. Pero nagbago ang isip niya at nakatakas si Shoshana ng luwaan. Sa kabilang banda, isang Hudyong US Army na si Aldo ay bumuo ng grupo ng mga kapwa sundalong Hudyo na binansagang bastards. Simple lang ang kanilang misyon ng pagpunta sa France. Takutin ang mga Nazi at patayin sila ng brutal sa pamamagitan ng pagtatanggal ng kanilang mga ani. Kasama din nila ang kinatatakutan ng mga Nazi na binansagang The Bear Jew na si Donnie dahil hilig niyang patayin ang mga ito gamit ang kanyang baseball bat. Sa sumunod na pagpaslang nila, nag-iwan siya ng sugat sa tinira nilang sundalo bilang palatandaan nila sa kanya na hindi niya basta-bastang mahuhubad lang gaya ng uniforme at inutusan pa siyang magbigay ng mensahe para takutin ang mga Nazi officials. Galit na galit si Hitler nang mabalitaan ito at markado na sa kanya ang mga bastards dahil binababoy nila ang mga sundalo niya ng walang awa. Lumipas ang mga taon, si Shoshana ay nabubuhay na sa bagong pagkatao niya sa pangalang Emmanuel. Nagmamay-ari na siya ngayon ng isang sinema sa Paris na minana niya sa kanyang mga tiyahin. Dala-dala niya pa rin ang sakit ng nakaraan kaya kinamumuhian niyang lubos ang mga Nazi. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang Nazing sundalo ang nahumaling sa kanya na si Zoller na mahilig din sa mga pelikula. Maraming nagpapa-autograph sa kanya kaya nalaman niya na hindi pala ordinaryong sundalo si Zoller dahil isa siyang war hero na pumatay ng daang-daang kalaban para sa bansa gamit ang kanyang sniper. Kumalat agad ang istorya niya sa buong bansa at naisip ng direktor na si Goebbels na gawan ito ng pelikula na siya rin mismo ang gaganap sa sarili niyang karakter. Gamit ang kanyang impluensya at sa kagustuhang magpa-impress kay Shoshana na kumbinsin niya si Goebbels na isagawa ang special premiere o ang unang pagpapalabas ng pelikula sa sinihan mismo ni Shoshana. Hindi ito basta-bastang premiere dahil dadaluhan lang naman ito ng maraming matataas na opisyal ng mga Nazi at ni Adolf Hitler mismo. Kaya bilang head of security, namutla si Shoshana nang biglang lumitaw si Landa. Grabing kaba niya nang ininterrogate siya ni Landa tungkol sa lugar niya at kung paano niya ito nakuha. Buti na lang ay hindi nito nalaman ang totoong pagkatao niya. Nagsimula na ang paghahanda at bilang ligaw na Hudyo, naisip ni Shoshana na ito lang ang natatanging pagkakataon niya para maipaghiganti ang pamilya niya na hindi niya sasayangin. Ang mga pinakamakapangyarihang Nazi ay matitipon sa isang lugar. Kukulungin niya silang lahat sa sinihan at susunugin niya ang buong lugar para mamatay silang lahat. Samantala, hindi pala nag-iisa sila Shoshana. Isang British Commando Lieutenant na si Hickox ang naatasan sa Operation Kino. Pupunta sila sa France sa tulong ng mga bastards at isasama nila ang undercover agent na si Bridget na isang bantog na German actress na kasabwat nila para makapasok sila sa premiere. Magpapanggap silang Nazi soldiers at papasabugin ang sinihan na puno ng mga Nazi. Hinihintay na sila ni Bridget sa isang bar at may isang sundalo pa ngang nagpa-autograph sa kanya. Yun nga lang, sa unang meeting pa lang nila ay narinig sila ng isang Nazi sergeant na kakaiba ang accent ni Hickox. Kaya nagduda ito at tuluyang nabulilyaso ang pagpapanggap nila nang magsenya siya na hindi ginagawa ng mga Nazi. Kaya nagbarilan sila.
namatay lahat maliban sa isang Nazi na binaril naman ni Bridget, kaso may tama nga lang siya sa binti. Nirescue siya nila Aldo at binalita niya kung anong nangyari. Hindi pwedeng masira ang buong operasyon dahil dito. No choice sila, kaya sina Aldo at Donnie na ang sasama kay Bridget sa premiere para ituloy ang plano. Pagkatapos ng enkwentro, nag-imbestiga agad si Landa at hindi niya malaman kung sino ang suspect. Pero napukaw ang interes niya nang makita ang magarang sapatos na naiwan sa lugar at ang panyo na may autograph ni Bridget. Sa gabi ng premiere, nagsidatingan na ang maraming mahal na tao at napuno ng Nazi ang buong lugar. Hinanda na ni Shosanna ang plano nila at dumating na din sina Bridget at Aldo na may dalang bomba sa kanilang mga binti. Nang makita sila ni Landa ay binati agad sila ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Tinakilala ang mga kasama ni Bridget at medyo tumataas na rin ang tensyon, kaya hiniling ni Landa na makausap si Bridget mag-isa. Gusto nitong makita ang paa niya at nang isukat ang napulot nilang sapatos ay sakong-sakto sa kanya, kaya sinakal niya ito hanggang sa mamatay. Agad nilang sinako sina Aldo at ininterrogate. Samantala, nagsimula na ang pelikula at isinigawa na nila ang plano. Tuwang-tuwa ang mga Nazi nang mapanood nila ang pelikula na maraming napapatay ng mga kalaban at pinuri pa ni Hitler ang direktor sa sobrang tuwa. Nilockdown na nila ang buong sinihan para wala nang makakalabas at naghihintay na lang sila ng hudyat na sunugin ang buong lugar. Sa kamalasan, umakyat pa si Zoller dahil na-miss niya si Shosanna, kaya pinapasok niya rin ito at pinagbabaril. Kaso gumagalaw pa. Nang silipin niya ay pinagbabaril din siya nito, kaya pareho na silang patay. Patuloy ang interogasyon pero imbis na patayin sila at iligtas ang mga superior niyang Nazi sa sinihan, ay medyo ambisyoso pala itong si Landa at nakipagkondisyon pa sa mga superior ni Aldo sa Amerika. Nabubuhayin niya sila Aldo at makakauwi at hahayaan niyang mamatay na rin ang mga Nazi sa sinihan kasama ni Adolf Hitler para matapos na ang giyera. Kapalit ng malaking pera, mansyon at posisyon sa gobyerno sa Amerika. Tigas ng mukha. Samantala, sina Donnie naman ay natira sa sinihan. Tinanimang bomba, pinatumba ang mga gwardiya ng palihim kasabay ng barilan sa pelikula. Nang matapos ang palabas, lumabas ang video ni Shosanna na binunyag na siya ay isang Hudyo at pinatay ng mga Nazi ang pamilya niya, kaya damhin nila ngayon ang lagablab ng kanyang paghihiganti. Sakin ang huling halakha. Lumiyab ang buong lugar. Pinagbabaril nila Donnie si Hitler at ang mga opisyal ng mga Nazi. Wala silang takas at isa-isa nang namamatay dahil sa init habang makikita ang halakha ni Shosanna sa mga usok. Tuluyan nang sumabog ang sinihan at sa isang iglap ay naglaho na ang mga Nazi sa isang bagsak. Kinabukasan, naglakbay na sina Landa at masaya siya dahil sa success na siya. Nang makarating sila sa border at siya naman ang iintrego nila Aldo, ay nabaliktad na ang sitwasyon. Ginapo siya, binaril ang kasama niyan, ay kinagalit niya. Hindi man siya pwedeng patayin nila Aldo, pero para ipaghiganti ang mga kasamahan niya, ay bibigyan niya si Landa ng marka sa noo na hindi niya maaalis at makakalimutan sa kanyang buong buhay. Yan ang pelikulang Inglourious Basterds ni Tarantino noong 2009. Pamilyar ba sa iyo ang ganitong mga taksil sa bansa? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.